Bakit kami disagree sa Calvinism? Ipagpapatuloy po natin ang ating kontrobersyal na talakayan tungkol sa Calvinism dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez ng Philinvest Community Christian Fellowship. Ako naman po si Pastor Erwin Amador ng Green Hills Christian Fellowship, New Valley. Pastor Erwin, bago tayo sumisid sa talakayan, nais muna nating pasalamatan ang mga kasama natin sa Conservative Baptist Association of the Philippines sa kanilang pagdalo sa ating breakout session on theological issues sa ating naganap na CBAP Vision o Full Speed Vision Conference kamakailan sa Nagcarlan, Laguna. Ayan, salamat nga, 'di ba? Yan ay Luzon CBAP Pastors. Ayan. So salamat po sa lahat ng mga pastors, 'di ba, na sumama doon sa ating breakout session both in the morning at pati doon sa hapon, sa afternoon. Kasi I think that was November 9 kung di ako nagkakamali. Yan, maghapon po 'yan. At yan ay ginawa sa Woodlands Villa. Ayan, Diyan po sa Nagcarlan, Laguna. Kay Brother Manny Valencia. Ayan. Sila din po yung may-ari ng Joshua Meat Products. Yan, marami pong salamat sa inyong pakikiisa sa ating naging mainit na talakayan doon. Di ba? Mm-hmm. Ngayon, Pastor Erwin, nung lumabas ang part 1 ng ating episode kung bakit di tayo agree sa Calvinism, may mga nag-react din at nagtanong. Halimbawa, sabi nila, dapat daw ang title natin ay hindi disagree sa Calvinism, kundi dapat to disagree sa TULIP, yung total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, at perseverance of the saints. Well, dapat nating maunawaan na yung Calvinism ay yan po yung dyan po identified, yan pong systematic na tulip kung tawagin. Baka ang ibig niyang sabihin ay yung sa Reform, 'di ba? Tama yung Reformed na pag Reformed theology ay mas malawak 'yon kaysa sa Calvinism. Kasi usually kapag we're talking about tulip, ay talaga pong didikit yan sa Calvinism, hindi lang doon sa Reform. Dahil sa Reformed theology ay mas malawak pa po 'yon kaysa po sa Calvinism. Yung tulip kasi nag-focus sa soteriology. Mm-hmm. Samantalang yung Reform, marami pang sinakop yan. Ecclesiology o yung Doctrine of the Church, Eschatology, Doctrine of the Last Days. At kumbaga ay isang maliit na aspeto lang ang Calvinism doon, and we agree with that, na maliit lang na aspeto ng Reformed theology ang Calvinism. Yan. Kaya ginamit din natin ang Calvinism kasi usually dyan nga nagfo-focus yan sa aspect ng kumbaga about salvation, 'di ba? Kaya nga laging nababanggit, it's an old debate, 'di ba? Usually nga lang ang kasama niyan palagi ng Calvinism ay yung Arminianism, 'di ba? Yan ang palaging magkasama ba na kaya sinasabi magkasalungat, na yan yung pinagsasabong, diba? Na old debate na raw yan, 'di ba? At tayo naman sinasabi natin na not necessarily naman na kailangan ay mag-agree ka sa Calvinism or Arminianism. Dahil kagaya ko, Pastor Eric, syempre meron din ako mga bagay na hindi agree sa Arminianism. So paano ko tatawagin yung sarili ko na Arminian? Bagamat usually, yan po ang laging ibinabato sa atin kahit po sa mga kakilala ko. Kapag sinabi kong hindi ako Calvinist, ay sasabihin, ano ka ba, Remonstrant, di ba? Alam natin kung ano yung ibig sabihin nun ay yun yung Arminian. Ay sinasabi ko, hindi lang naman dalawa po yan, di ba, within Christianity. Hindi po pa pwedeng may iba pa, di ba, na theological school aside from Calvinism and Arminianism. At kadalasan nga, Pastor Erwin, paulit-ulit na naririnig natin yung sinasabi nila na you don't really know Calvinism. Yun ho yung kanilang sinasabi na kahit na binahagi natin, bagamat hindi naman natin sinasabi na expert tayo sa Calvinism, pero meron tayong
background din sa mga katuruan nito doon nga sa tulip. Yes, kagaya nung napag-usapan natin nung nakaraang episode, 'di ba? Ay nagbahagi tayo na tayo din naman ay nanggaling din. Lalo na ako, siguro hindi yung reform, 'di ba? Masabi ko lang na Calvinism, especially yung tulip dahil once upon a time, sabi nga, 'di ba? Ay nilunok ko rin naman po yung katuruan na 'yan at talagang aking ipinagtatanggol, aking inilalaban, 'di ba? Yang lalo na yung tulip na sinabi ko nga na halos lahat ng sermon ko dati ay diyan ko inilalagay. Kumbaga diyan ko hinahang. Kumbaga kung may closet, sabi nga natin, ay yan yung hanger ko. 'Di ba? Na ilalagay ko sa total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and then perseverance of the saints. So, bagamat hindi eksperto, 'di ba? Ay pero nanggaling din naman tayo sa Calvinism, kaya't masasabi rin naman natin na kahit papaano ay nauunawaan naman natin yang tulip. Ang problema kasi sa ganung retort o sagot, no? Yung you don't know Calvinism, you don't really know Calvinism. Alam po ninyo, lumalabas po na sa logic, ang tawag po dyan ay ad hominem, character assassination. Kasi instead of addressing the message, ang inyo pong binabanatan ay yung messenger. And that is a fallacy. That is a wrong way to argue or reason. Kasi kumbaga, hindi talaga nasasagot yung mga katanungan. Kundi nadadivert pa yung issue na pupunta ngayon sa personalan. At yung pag-atake nila na you are ignorant. Diba? Alam nyo, palagay ko, kahit yung mga nagpapakilalang Calvinist, kasi nakikita ko yung mga post nila sa Facebook No, Pastor Erwin. Kung banatan nila yung mga kapatid din nating mga Pentecostal. Paano kung sagutin sila ng mga Pentecostal na you don't really know Pentecostalism? Baka mamaya isang isasagot ng mga Pentecostal, hindi mo kasi naranasan Halimbawa, kinestyon yung speaking in tongues, 'di ba? Kung sagutin sila ng hindi nyo naintindihan kasi hindi nyo naranasan. May sagot din sila dyan Hindi nila tatanggapin yung ganong pangangatwiran. So bakit natin tatanggapin yung kanilang pangangatwiran o actually sabi nga natin maling pangangatwiran na sasabihin lang nila to dismiss our arguments. You don't know Calvinism. Mas maganda sagutin nila yung mga exegesis o yung pagpapaliwanag natin sa nakikita nating dapat na pakahulugan sa mga talatang ating pinag-usapan. Ayan, kagaya nga nung salitang predestination, 'di ba? Napag-usapan natin, pinakita natin kung saan lumabas, 'di ba, yung salitang predestination na 6 na beses lang sa New Testament, 'di ba? Na ginamit yung salita na yan at ipinakita natin kung papaano nga ba ginamit ng mga author. Dalawang author lang naman yan 2 authors, si Luke at si Paul ang gumamit ng salitang yan. So, maganda ay mapag-aralan, tignan yung mga talata na yon, 'di ba? At tignan kung talaga bang totoo yung predestined o yung sabi nga yung mga title natin nauna pa, 'di ba? Itinakda nga ba? Kasi nga kapag ang banat lang hindi nyo talaga naiintindihan, hindi ibig sabihin nun checkmate na. Hindi ibig sabihin nun tapos na ang usapan. Ang amin pong pakiusap, kaya wag na natin sabing hamon. Ang ating pakiusap, tingnan nyo yung mga talatang ginagamit ninyo to prove your beliefs, yung inyong mga proof text. At maganda na muli, balikan nyo na hindi yung from the, sinasabi nga natin, from the rose-colored lenses of your school of thought. Kasi alam mo, di ba, Pastor Erwin, kapag nagsuot ka ng shades na, kumbaga ay puro, alam ba, blue, yung shades. Blue lahat ng makikita mo, blue. Yeah. Di ba? Wala pa naman ako nakita nagsuot ng pula. Pero kung suot mo, halimbawa lang, shades na pula. Pula o lahat. yung parang orange, Pastor, Shades, yung amber chromatic na tinatawag, di ba? Yeah. Lahat ng kita mo dyan, orange o pula. Maganda na subukan natin to go beyond our school of thought and see kung talagang may basis ba yung ating paghugot doon sa mga talatang yun o baka mamaya out of context. Ayan.
At kaya nga lagi ko ang sinasabi rin kahit dito personal experience, 'di ba? Hindi man sumasagot diyan sa ating dito sa ating talakayan, 'di ba? Mhm. Personally, minsan sa mga group chat ay may nagsasabi kasi lagi na ang dating kasi ay kapag hindi ka agree sa kanila, yun nga, ang tawag ka Arminian ka, remonstrant, 'di ba? Para O bang kaya para bang masama, semi-Pelagian. 'di ba? Kahit sabihin natin so ang tingin ngayon nila ay parang mali, 'di ba, agad yung mga Armenian. Kasi nga yun ang tawag nila. May karugtong yun eh. Sa iba, 'di ba? Sabi natin, ang tingin nila semi-Pelagian yung mga Mhm. nasa kampo ng Armenian. Na alam naman natin na hindi po maganda yung salitang semi-Pelagian na kahit sabihin pinaganda mo, Pelagius, 'di ba, na na-condemn na heretic, ay parang Mhm. ina-identify natin doon. Maganda po ay tingnan po natin, 'di ba? Pag-aralan natin. Bagamat may nagsabi nga, may nag-comment nga na ang mga different views ay hindi naman pwede talagang parehong tama. Which we agree, 'di ba? Mhm. Na pinag-uusapan nga natin na hindi naman talaga pwedeng yung magkasalungat na idea ay parehong tama. Ano Pero yan eh, pwedeng yung parehong law of mali, 'di ba? non-contradiction. Oh, 'yan. Tama ka, Mhm. Pastor, na pwedeng isa sa atin mali, isa sa atin tama, pero pwede rin pareho tayong mali. Mhm. 'Di ba? Kasi talaga namang we disagree, pero we're not saying kaagad na kami tama. Mhm. Kasi alam mo, katulad nitong isang binabasa kong libro, Pastor Erwin, doon nga sa research paper na ating ginagawa Mhm. on an unrelated topic, no? Mhm. Sa ating contemporary theological issues na class, Mhm. no? Sa Grace School of Theology, I encountered this statement dito sa isang aklat. Ang sabi niya ito, our perspective is still fallible Mhm. and Mhm. probably mistaken at points. Mhm. This is true despite our best efforts to interpret and apply the scriptures accurately and wisely. Gusto ko yung ang tawag dito, Pastor, intellectual virtue. Mhm. Nitong mga author na to na we have to admit, hindi ho tayo infallible. Ibig Mhm. sabihin, hindi ho tayo yung hindi na nagkakamali. Mhm. Tayo po yung nagkakamali din. At nangyayari to kahit na ibinigay na natin ang ating buong pagsisikap na talagang pag-aralan ang pakahulugan ng talatang ating pinag-aaralan. Ayan. Kumbaga, dapat ay nandun pa rin, 'di ba, yung ating humbleness, 'di ba? Kaya hindi tayo kaagad na nagsasabi na tayo ang tama, mali ang katuruan nila. So false teaching 'yan, false teacher 'yan, 'di ba? So syempre hindi natin kontrolado yung sa kabilang kampo, 'di ba? Na Mhm. kagaya ko, yung experience ko dito sa amin, 'di ba? Eh kung ang Mhm. tingin niya sa akin ay false teacher or false nagtuturo ako ng mali, 'di ba? Eh nasa sa kanya na 'yon. Pero ako hindi ko Mhm. naman agad na inaakusahan, 'di ba? Yung hindi kumbaga nasa kabilang school of thought, 'di ba? Nasa kabilang school of theology. Iba yung kanilang perspective. Eh hindi naman kaagad na mali, 'di ba? Kaya nga at kaya natin sinasabi na views, 'di ba? At alam natin yung mga scholars, yan din yung kanilang ginagamit na salita, different views, at hindi sila kaagad nagsasabi na mali yun. Kasi nga pwedeng sabi mo nga tayo ang mali. And we need to be humble with that na pero may position tayo. Ito na nga, alam naman Mhm. siguro ng mga nakikinig sa atin kung ano ang ating position. Pero syempre, nandun pa rin yung ating humbleness na kaya nga patuloy na nag-aaral, patuloy tayong tinitignan yung salita ng Diyos. Ang problema nga kasi may mga tao na, with due respect, para bang yung mga reformers, pagkamat malaki ang utang na loob Mhm. natin sa kanila, para bang they got everything right. Mhm. Kumbaga, 'di ba, yung mga reformers nga ay lumaban, isa sa mga siyempre kaya nga nagkaroon ng sola scriptura, 'di ba? It's basically hindi Bible and tradition, kundi the Bible alone. Mhm. No? At ang ibig sabihin nun ay isa sa mga kinwestiyon talaga nila yung infallibility of the Pope, Mhm. na yung sinasabi na kapag ang Papa ng simbahang Katoliko ay kumbaga umupo na sa upuan ni Peter at nag-declare na ex cathedra, Mhm. ibig sabihin ay walang pagkakamali ito. Mhm. Mangyari niyan tinanggal mo yung isang tinatawag na infallible, tapos pinalitan mo ng ilang mga infallible. Mhm. Parang from the pan to the fire na ang nangyari sa atin noon. Mhm. Alam mo natin, again, bagamat
malaki yung utang na loob natin sa mga reformers na katulad ni na Calvin, Mhm. ni na Luther, ni na Zwingli. We have to remember na sila po ay fallible. Sila din po yung nagkakamali. Mhm. Kaya hindi po natin dapat itaga lahat na pag tayo sumalungat sa kanilang sinabi, tayo yung mali, hindi sila. Yan. At isa rin na natutunan ko, 'di ba? Kasi all the while I thought, 'di ba, si Augustine ay kumbaga yan yung sa mga early church fathers, 'di ba? Na kumbaga katugma yung kanyang mga tinuturo sa mga early church fathers. Subalit meron din palang siya lang. Kasi alam naman natin, 'di ba, na yung sila John Calvin, sinasabi naman ni John Calvin sa kanyang mga sulat na hango yan, 'di ba, yung kanyang theology kay Augustine. At natutunan ko rin naman pala na meron din naman palang salungat. Kumbaga kay Augustine lang nanggaling, wala doon sa mas nauna sa kanya o kasabayan niya. At akala ko nga yung professor ko lang yun eh. Baka sabi ko, baka dahil syempre baka medyo alam mo yung bias lang. Pero nakita ko rin naman sa ibang author na sinasabi yon. Kaya pala merong tinatawag na early Augustine and latter Augustine, 'di ba? So kita ko talagang hindi perfect, 'di ba? Aminin natin na ang human being, pwede tayong magkamali, 'di ba, sa ating pagtingin o pag-interpret ng salita ng Diyos. Yung si Augustine, hindi naman ho natin minamaliit yung kanya naging kontribusyon sa Christian theology as a whole. Mhm. Pero kailangan nating makita na siya po, katulad nating lahat, ay fallible. Nagkakamali din po. At mamaya, Pastor, mapag-usapan natin yan. Yeah. At meron nga isang nag-comment, isang tagapakinig natin, taga-subaybay natin na talagang masugid, si Brother Gideon Ismail. Mhm. Binanggit niya na yung isang illustration natin, yung circle at oblong, malaki na itulong daw sa kanya noon. Mhm. Siguro para sa mga ngayon lang nakikinig sa atin sa Expositors Edition, kasi may mga nag-comment pagkatapos noon na meron palang ganitong programa. Naku, salamat naman po. At lumalawak na yung ating pong programa. Ang theology po, as it is, ang katotohanan ay circle. Circle po yan. Ngayon, yung ating pagkakaintindi dito, dahil nga may mga limitasyon tayo sa ating karanasan, sa ating pinag-aralan, di po ba? Sabi nga ni Paul, we know in part. Mhm. No? Ang ating pagkaunawa, oblong. Mhm. So, meron kang malalampasan at meron kang mamimiss Mhm. doon sa perfect circle na yon. Kaya dapat aware tayo sa ating limitasyon. Kasi nga, of course, as we grow in the grace and the knowledge of the Lord, hopefully, yung ating oblong medyo malapit-lapit sa circle. Yes. Pero it's a lifelong task of learning. Mhm. Sabi ng Bible, grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan. Tama-tama, yan ang akin ding nabasa doon sa bagong libro ni Adam Harwood, 'di ba, yung Christian theology, na nabanggit nga niya na warning lang sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos kasi baka pumasok yung pride. Dapat daw nating isipin na kapag may revelation through the Word of God, 'di ba? Syempre, i-acknowledge natin 'yon na hindi dahil sa atin 'yon, dahil sa katalinuhan natin, kundi yan ay nagmumula pa rin sa ating Panginoon. Kaya actually, Pastor Eric, ako'y nalulungkot lang minsan, 'di ba? Tama naman yung iba na naghahamon, 'di ba? Na ako dito kasi may naghamon ng parang exegesis, 'di ba? Sa isang passage. Pero minsan ay sabi ko hindi naman dapat patulan, 'di ba? Kasi kanina nabanggit mo na rin yung exegesis. Lalo na kapag alam mo na yung kausap mo ay hindi rin naman naiintindihan yung salitang kanyang binibitawan. 'Di ba? Baka Kaya mukhang hindi naman nakikinig. Or hindi niya nakikinig. Kaya ang alam niya lang sa exegesis ay tingnan niyang yung ating English Bible, 'di ba? At nais ko lang sabihin, kapag sinabi nating exegesis, ay madami pong involved sa pag-aaral diyan. Unang-una, language, kailangan mong tignan, 'di ba? Yung original nasa original na pagkakasulat niyan, kasama po 'yon, historical niyan, discourse analysis, 'di ba, yung mga papaano ginamit sa grammar, papaano ginamit do sa pangungusap, sa entire passage, lahat 'yan ay yung susuriin, 'di ba? Baka kasi minsan ang gusto lang pala niyang sabihin ay tingnan lang natin yan sa English, kumbaga in its context. Kasi minsan mag-ingat lang tayo, 'di ba, sa mga binibitawan nating salita kung talagang naiintindihan natin. Di okay po yun. Pero kung minsan ay hindi, dahil nabasa mo lang,
ay medyo minsan sabi kailangan din daw hinay-hinay lang, 'di ba? Sa Tama. I think ikaw ang nagsabi nito, Pastor Eric, na sa'yo ko 'to narinig, yung little knowledge is dangerous, 'di ba? May konting nabasa lang, akala alam na ang lahat. Alam mo ninyo, sabi nga, pag ikaw talagang nag-aral, the more you know, the more you realize how much you did not know. Mhm. And the more you know, the more you realize how much you still have to know. Yes. Ang ganda nga, Pastor Erwin, again, actually yung kino-quote kong aklat, Pastor Erwin, again, walang kinalaman talaga sa topic natin. Pero natuwa ako doon sa attitude ng mga writers. Mhm. Ang title ng libro A New Apostolic Reformation. Ito yung tungkol doon sa mga nagtuturo na may apostol at propeta pa ngayon. Mhm. Yung New Apostolic Reformation, a biblical response to a worldwide movement. Disagree sila Mhm. doon sa katuruan na yon ng tinatawag na New Apostolic Reformation. Minsan ipaglingkod natin yan. Mhm. Ang ganda nung sinabi niya rito, a believer with the gifts of teaching and discernment is responsible for alerting the church to risky theology and practices that issue from it. Hindi naman natin din matatawaran yung sigasig Mhm. ng mga natuto nung tinatawag na Calvinistic doctrine Mhm. o yung halimbawa tulip nga. Mhm. Naintindihan naman natin, no, kapag meron ka talaga natuklasan, parang nakapanood ka ng pelikula, nagandahan ka, pinamamalita mo na kahit na hindi ka naman binabayaran Mhm. nung production outfit para i-promote ito. Mhm. No, naintindihan natin yung zeal. Hindi mo natin minamasama yung inyo pong sigasig. Yun nga lang, sana hindi tayo yung tinatawag na keen but clueless. Mhm. Yung sinabi po ni Paul na they have zeal for God but not based on knowledge. Kasi ang sabi rito, bagamat pananagutan natin to alert the church sa mga risky theology, ang sabi pa rin nila, but this must be done in an exemplary manner for the good of the whole body of Christ, including those with whom there is disagreement. Ayun yung ating dapat na tandaan dyan. Well, gusto lang din natin linawin. Siyempre, meron din namang mga non-Calvinist na ganyan, di ba? Na parang yung sinabi mo na sobra yung zeal niya, di ba? Minsan napapasobra. So May both sumagot sa akin camps ng ganyan. naman yan. Both camps, di ba? Oo. Ang kinukwento lang natin ay yung gaya ko, yung aking experience, di ba? Dito sa amin, dito sa aming lugar, di ba? Na hindi naman nakikita yan sa Facebook o sa iba, 'di ba? Kumbaga private 'yan. So, 'yun ang kinukuwento lang namin. Pero nauunawaan din namin, 'di ba? Syempre both camps ay may mga ganyan po talaga. Pero, Pastor, gusto ko lang linawin kasi may sumagot sa akin ng ganyan din. Na meron din namang cage stage sa panig nyo. Di ba? Totoo yun. Hindi naman natin tinatanggap yun. Pero, we have to point out na bakit nadikit sa kanila yung label na cage stage. Mhm. Actually, nabasa ko nga yung term na yon sa isang kapanalig nila Mhm. kay James White. Mhm. At ang sinabi ni James White, ang ibig sabihin nga ng cage stage, panganib ka sa sarili mo, kaya dapat ka ikulong. Mhm. Akala ko nung sinabing cage stage, parang sa MMA, masyadong palaban, yung sa mixed martial arts. Mhm. Yung pala, nung na-research ko, sabi ni White, yan daw Kukulong. yung mga taong sobrang gigil, panganib sila hindi lang sa iba, kundi sa kanilang sarili. And take note, dumikit sa school of thought nila yung ganung label. Yeah. So, bagamat totoo na may iba ding masigasig doon sa mga nagdi-disagree sa kanila na ganun din, kumbaga, binabanatan, gumagamit ng mga salitang hindi na charitable. Diba? At inaamin ko, dumikit Pastor sa Eric, kanila yun. ako, once upon a time, di ba, nung nandyan ako, inaamin ko yun. Ako yun. Again, I'm not speaking in behalf of yung sa iba, di ba? Ay, sa sarili ko. Ay, ganyan ako talaga. Kumbaga, yan ang termino, cage stage. Sabi ko naman sa iyo, di ba, handa akong makipag-away. Lalo na, galing din naman ako sa Pentecostal Church. Ay, talaga namang grabe. Di ba, lagi kong, kumbaga, nakikita ko yung sarili ko doon sa mga tao na ganyan. Kaya nga, imbis na patulan, 'di ba, ay hindi na lang. Kasi nga alam ko yung kung bakit nagkakaganito itong mga tao na 'to Maybe sabi mo nga out of passion, mahal nila yung salita ng Diyos, 'di ba? Hindi naman natin matatawaran 'yan. Pero minsan napapasobra lang.
Sana ay makita nila kung papaano i-handle ng tama ang theology. Parang yan yung sinabi ng isang nagmamarunong sa English. Been there, done draft. Been there, done that. Nangyari din sa akin yan. Kaya lang, gusto nating linawin, no, na yung ganung banat, no, sa halip na magkaroon ng reflection, bakit ba na-associate yung aming grupo sa ganung attitude? Sa halip na mag-reflect, magtuturo pa. Kayo din Alam ba ninyo na that is also a fallacy or wrong argument? Ang tawag dyan ay tukoke. No, ang ibig sabihin, YouTube. ikaw din. Alam nyo ninyo, hindi yung ibig sabihin na may ganun din, lusot na yung mga taong may ganung ugali. Hindi porke si Pedro ay maangas din, katulad ni Juan, lusot na si Juan sa pagiging maangas. Alam mo ninyo, maganda nito, pupunta tayo sa reflection. Yun naman ang pastoral goal natin sa discussion na to. Hindi naman natin sinasabi, Pastor Erwin, na mas magaling tayo sa kanila, mas marunong tayo sa kanila. Ang sinasabi lang natin, we're raising these questions that needed to be asked. Ayan, at kaya tayo nandito lang naman, 'di ba? Nais lang natin sigurong sabi nga ay parang hindi naman siguro to represent, 'di ba? Masyado namang yung pangarap na 'yun, 'di ba? But kumbaga kahit papaano boses lang tayo, 'di ba? Nung non-Calvinist, 'di ba? Doon na lang natin kasi malawak po 'yon. Hindi po laging Arminian lang kapag sinabing non-Calvinist. So parang pinapahayag lang naman natin yung isang view, 'di ba, na bagamat ito siguro lang palagi yung inyong naririnig, para makita lang din naman ng iba, 'di ba, ng mga nakikinig po sa atin na meron pa pala. Meron palang may iba option, pang view. May option alternative. pa pala, alternative on how we can interpret a certain passage. At maganda itong isang nabanggit mo nga itong si Adam Harwood, no, yung Christian Theology, Biblical, Historical, and Systematic. Alam nyo, we highly recommend this book. Di ba, Pastor Erwin? Bago lang po yan. I think 2022, di ba? Kasi kalalabas lang yan itong October. Tama. At yung, di ba, Pastor Erwin, ako na may time na nagsugod na rin ako ng aking anak sa ER. Ikaw din, di ba? Yung anak mo nung nagkaroon ng appendicitis. 2019. Oo, 'di ba? Yung sa ospital, sa ER, may tinatawag na triage. 'Di ba? At sa triage, the medical community, sabi nga ni Harwood, would judge depende sa severity nung injury nung tao para malaman sino yung uunahin nilang gamutin. Kasi 'di ba, merong ang tinatawag na 'di ba, sa ibang lugar, yung tinatawag na first come, first serve. Di ba? May sinasabing ganon. First come, first serve. Hindi ganon sa ER, Pastor. Di ba? Uunahin talaga yung mas malala. Yes. Hindi yung kung sino yung unang pumasok. Halimbawa, napilayan. Di ba? Hindi yung bali yung buto, kundi yung sprain, tag doon, diba? yung na-sprain. Ano ba Tagalog ng basketball, sprain? di ba? Dahil sa basketball, natapilok. Ayan. Yun, sakit nun. 'Di ba? Tapos, so natapilok, sinugod sa ER. Tapos may sinugod din na halimbawa katulad nga ng sinabi ko, bali yung buto, labas na yung buto. Pasintabi sa mga kumakain, kung kumakain kayo habang nakikinig o nanonood sa Expositors Edition. Sino unahin nila? 'Di ba, kung sino yung mas life-threatening? At ganoon din, dapat meron tayong tinatawag na theological triage. Kasi alam nyo, hindi ho lahat ng issue papatulan natin. Kumbaga, choose your battles. At example na binigay nga ni Harwood ay yung may iba, ganito ang category, Pastor, dogma, doctrine, opinion. Diba? Yung sabi dito, dogmas are those views that are essential to the gospel. Ito yung tinatawag nating principle na ilang beses na nating ipinaglingkod at kaya natin inuulit-ulit kasi marami na rin nagsabi, kahit yung mga pastor na dumalo sa naging breakout session namin ni Pastor Erwin, na very helpful sa kanila yung ganung distinctions. Yes. So yun ang dogma. Maliwanag, di ba? Sa isipan natin yan, yung mga bagay na yan, yung distinction na yan. Pag sinabi essential to the gospel, Pastor, essential ito na dapat mong paniwalaan para maligtas ka. Yan. Napaka-importante. Halimbawa, Pastor, kung pagtatalunan yung tungkol sa election,
no? Kung pagtatalunan yung tungkol sa predestination, Mhm. 'di ba? Wala naman akong nakita, ewan ko sa mga kababayan nating Calvinist, sa mga pastor ng mga churches na to. Meron po bang nakalagay sa inyong statement of faith na you must believe in predestination in order to be saved? Mhm. Meron ka ba nakitang gano'n, Pastor Erwin, nung ikaw Wala. ay So far, kapanalig nila? So far, kahit yung mga, kumbaga itong mga teachers, di ba sabi mo nga, equally godly, competent scholar, walang sinasabing ganyan. Hindi ang requirement for salvation. Mhm. Ang requirement for salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Mhm. Hindi, halimbawa, katulad nung isang nagalit sa atin, Pastor Erwin, yung binadmouth tayo. Mhm. No, sinabi, wala tayong kahihiyan. Mhm. At kino-conserve yung doktrina daw ng demonyo. Mhm. Pero mo yun, no? Nagalit siya kasi sinabi natin na tungkol nga sa security of salvation, na sinabi natin na kahit ang isang tao hindi maniwala na hindi nawawala ang kaligtasan. Kahit nga isang tao hindi maniwala na ang mananampalataya ay hindi tuluyan at hindi lubusang mawawalan ng pananampalataya. Kahit na hindi siya maniwala, sinasabi natin, ligtas pa rin ang tao yun. Mhm. Kapatid pa rin natin sa Panginoon yun. Mhm. At kahit na sa ating pananaw, hindi siya naniniwala na hindi nawawala ang kaligtasan, para sa kanya nawawala, alam naman natin na it is a fact na secured pa rin ang kanyang salvation. Mhm. Ang nangyari, doon tayo binanatan. Mhm. Kumbaga, Meron walang bang kinalaman yan eh. Walang kinalaman yan kung naniniwala kang nawawala ang kaligtasan o hindi, di ba? Doon sa kaligtasan mismo. Dahil ang kaligtasan ay it is anchored in Christ. Hindi naman doon kung ikay naniniwala na ligtas na nawawala ang kaligtasan o hindi. Wala naman tayong nabasang statement of faith. Mhm. As far as we know, correct us if we are wrong, na merong statement of faith na nakalagay na kailangan maniwala ka sa eternal security Para ikaw o ay maligtas. perseverance of the saints para ikaw ay maligtas. Wala po Mhm. So, bakit natin gagawin dogma yan? Mhm. Yun na yung second level. Kasama rin po Doctrines. sa dogma, di ba? Kunyari, in another example na may kinalaman sa kaligtasan natin, syempre yung tawag natin Christology, di ba? Yung about the person of our Lord Jesus Christ. Kailangan ay maliwanag po sa atin that He is God, He is man. Kapag ka po isa lang doon, may problema po tayo doon. Yan, dogma. Dogma. Those are views that are essential to the gospel. Yung titawag po Principle. namin ni Pastor Erwin niya, principle. Mhm. Ngayon yung persuasion, ang tawag naman dito ay doctrines that are important but not essential. Mhm. Mhm. Na pwede natin pag-usapan, in-house debate, dialogue. Doon sa dogma, di ba, in-explain natin sa breakout session, we can divide over it. Mhm. Kapag magkaiba tayo sa pananaw patungkol sa Diyos, kami naniniwala sa Trinity, Mhm. kayo hindi naniniwala sa Trinity, hindi tayo magkapatid. Doon talaga, we divide. Mhm. We draw the line. Mhm. Pero pagdating sa doctrines o yung titawag nating persuasion, no? We can dialogue, we can debate, we can discuss, but we should not divide over it. Kumbaga, Hindi ko pwede magkapatid pa rin sabihing- kay Kristo. Yes, hindi. Alam naniniwala sila sa Paido Baptism o Infant Baptism. Mhm. At tayo naniniwala sa Credo Baptism o Believer's Baptism. Pwede natin pag-usapan, pwede nating pagdiskusyonan, pagdebatihan, pero hindi dapat ito paghiwalayan natin bilang magkapatid. Bagamat, Pastor, to be realistic, Mhm. kung halimbawa merong isang pumunta sa church ninyo na ang paniwala niya infant baptism, hindi yung makakaligtas Mhm. kundi yung infant baptism ng Yeah, mga reform, mode. Mhm. di ba? Kung sakaling pumunta siya sa inyo at gusto maging member Mhm. at sabi niya, ako paniwala ko pa rin infant baptism, pwede ba siyang maging member ng inyong church? Yes, 'di ba? Wala ako wini-welcome 'yan. Bagamat syempre ay mahihirapan lang din siya dahil hindi niya madidinig 'yon, 'di ba? Yung katuruan na 'yon na infant baptism. Pero alam natin na hindi naman dahil doon ay hindi ka na kapatid kay Kristo. Kung gusto mong matuto, ako ganun, Pastor Eric Ito yung bubuti na tanong mo yan. Dahil ako, may mga Calvinist, di ba, na nag-a-attend at meron din mga leaning na sinabi nila sa akin. Pero sabi ko, kung willing kayo matuto, gusto nyo mapakinggan, di ba, yung mga explanation, you are welcome.
here in GCF New Valley. Pero pero kung talagang gusto ninyo madinig kasi, yung mga gusto niyo madinig hindi niyo yan madidinig dito, ako pinayo ko na lang, better for you to look a church na kapareho mo, na madidinig mo yung mga ganyang katuruan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo magkapatid. Magkapatid pa rin tayo and you are still welcome. Ngayon, yun nga lang, hindi mo madidinig yung katuruan na yan dito sa aming iglesia. Ito po magandang pastoral discussion po ito Kasi may mga kapatid po tayong pastor na sumusubaybay, paano nila i-handle ito? Pero Pastor Erwin, kung malinaw naman sa membership class ninyo at sa membership class namin, na we believe in believer's baptism Yes. o credo baptism. Kung sakali ba na may yun ang kanyang paninindigan, no? Paido baptism, infant baptism, papayagan mo ba siya magturo ng membership class? Ay hindi siya hindi siya maaaring magturo dahil kasama yan sa membership class at makikita niya yun 'Di ba? Ngayon, pwede niyang hindi na ituloy yung membership bagamat welcome siyang Pwede siya mag-attend. maging attendee. Yan. Walang masama habang pinag-aaralan niya. Syempre alam naman natin na yung ibang tao ay ganyan, 'di ba? They're still seeking, 'di ba? Na ano ba talaga yung tinitingnan nila? Ano yung sinasabi talaga ng salita ng Diyos. So they can be regular attendee, but they cannot be full-fledged members. Pero Hindi tuturing sila pa rin natin mag-agree silang kasi kapatid. kasama 'yon. Kasama 'yun sa tinuturo natin about membership. So yun yung ating nililinaw. At meron man titawag di dogma are views that are essential to the gospel o principle. Doctrines are important but not essential. Yun yung persuasion. At yung preference o panlasa, ang sabi rito, opinions that are relatively unimportant. Nanggaling yan sa yung categories na yan kay Stanley Grenz, kinote ni Harwood, kay Stanley Grenz and Roger Olson, Who Needs Theology? An Invitation to the Study of God. Pero meron pang isa pang triads na kadugtong din nun. In-explain lang natin para maintindihan nila. No? Para ang gusto natin, Pastor Erwin, makorek natin yung attitude na lahat na lang issue. Lahat na lang mag-aaway tayo, magtatalo tayo. Hindi yung kung saan ka masaya, supportahan kita. Di ba? Meron pang 3 orders of doctrinal importance. Di ba, Pastor Erwin? Ang una, first order doctrines are essential to the gospel and must be believed to identify as a Christian, or yung dogma or principle. At yun namang ito nga sabi nga nung isang author, the view has been believed everywhere, always, by all Christians. Yan. Yan yung first order umpisa doctrine. pa lang hanggang ngayon sa atin. Yan ang hindi nagbabago, 'di ba? Lahat ng Kristiyano ay yan ang paniniwala. Ngayon, meron tinatawag na second order doctrines. Yun na nga yung hindi dogma, tapos ang tawag doctrine or persuasion. Essential to ordering church life, but not essential to the gospel. Genuine Christians can disagree on these matters. Katulad nga nung binanggit mo. At binanggit din dito ni Harwood yung infant baptism. Saka isang siguro para mas clear sa ating mga nakikinig. Kunyari, tayo, Pastor Eric, 'di ba, we belong to the Conservative Baptist Association of the Philippines. And then may mga kaibigan din tayo na belong sa Pentecostals, 'di ba? So meron ang tawag na doon ay yung distinctive, 'di ba? So I think yan magfo-fall yan under persuasion o yung sabi nga second order. 'Di ba? Dahil both, whether you're CBAP, Pentecostal, Methodist, 'di ba, ay naniniwala yan na ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Okay 'yon. We can fellowship with that. Pero meron talaga kasi mga distinctive na talagang I think doon ay dapat matuto na lang tayo magkaroon ng paggalang, 'di ba? Lalo na kung hindi mo kasama sa denomination. At yung katulad ng binanggit mo, doon sa infant baptism, kung may dumalo sa inyong mga Reform, church, 'di ba? na naniniwala sa infant baptism sa mga Reform. Katulad din saan, pwede ka umattend sa amin. Yes. Pero sabi nga rito ni Harwood, Christians who affirm infant baptism would be more comfortable in a local church that affirms the practice. Those who differ on these matters can still refer to one another as Christians and cooperate in ministry efforts. Yan. But Actually, their different answers to these questions make it difficult to serve together in the same local church Ayan. or denomination. Alam mo ba, nung nabasa ko yan, it somehow affirmed
yung aking naging position. Tungkol nga dyan, di ba? Kasi lalo na yung Calvinism, kung ikaw, sabi ko nga, kung talagang yan ang gusto mo, di ba? Better look for a church na kapareho mo para mag-grow ka rin. Di ba? Kasi nga, syempre, wala ka na lang gagawin dito kundi hanapin yan. Di ba? Hindi ka na nag-grow noon kung yan lang ang hinahanap mo sa preaching. So, at least, yung pagkakasulat ni Harwood na yan ay somehow affirmed yung aking position on that matter. Kung bakit, kumbaga, it may sound harsh, di ba? Na, ba't mo naman papaalisin? Hindi naman pinapaalis. Kasi nga, kung talagang hindi niya kaya, di ba? Hinahanap niya, better look for a local church na yun ang iyong madidinig. At makakapag-serve ka pa doon ng maayos. Diba, kung paghahanapan ka o ako na magturo ng tulip, diba? Diba? Hindi natin may tuturo yun. Yes. Baka bagamat siyempre gusto nating maka-fellowship sila, pero hindi naman pwede na kung hindi naman sila masaya at ipipilit nila yon, mas maganda po na maghanap na lang ng ibang church na yun ang itinuturo. No, pero sana makinig pa rin ho kayo. Hindi lang yung naghahanap ka ng kakampi. Kundi maganda, makinig ko kayo, evaluate ninyo, timbangin ho ninyo yung mga paliwanagan dyan. At may tinatawag, Pastor, na third order doctrines. Ayan. Yun naman, not essential to either the message of the gospel or the ordering of the church. Differences on this matter should neither separate believers nor result in disunity in a congregation or ministry. So maganda makita natin yung mga pagkakaibang ito. Subalit ang isang napansin ko dito sa aklat ni Harwood, no, na malaki lalong na itulong sa atin, ay itong issue ng tinatawag niyang doctrines as diamonds. Diba? Kasi yung diamond, yung kanyang karat, clarity, color, diba? Doon binibase yung halaga ng diamond eh. No, meron siyang tinatawag na 3 criteria kung saan ang isang issue ay ating titimbangin. For example, Pastor, yung biblical clarity. It refers to the frequency of supporting statements in Scripture to distinguish between major and minor themes in Scriptures. So, kailangan ay nakikita mo, di ba? So, ano ba dito yung para alam mo kung saan mo ilalagay yung isang nabasa mong katotohanan, 'di ba? Is it ito ba'y binigyan diin talaga ng Biblia? Sa Biblia or major or minor, 'di ba? Kumbaga kaya maganda pinag-aaralan mo rin yung merong tinatawag na word study. 'Di ba? Tinitingnan mo kung saan mga lumabas yung salita na 'yon para kamamaya sa isang libro lang, 'di ba? Yan ba talaga ang kaya nga sabi nga natin dangerous din minsan to form a doctrine, diba? Out of a single verse. Dapat ay tingnan mo yung kabuuan. Kung binibigyan talaga ng weight ng salita ng Diyos yung doktrina na yan. Example, Pastor Erwin, yung issue ng limited atonement. Na ang Panginoon namatay para sa mga pinili lang ng Diyos. Di ba? Kung the risk of oversimplification, correct me if I'm wrong kung mali yung aking definition. Pero itong limited atonement, example, di ba, Pastor Erwin, paulit-ulit namang sinabi ng Bible na namatay si Kristo para sa lahat. For example, sa John chapter 1 verse 29, di ba, at sabi ni John the Baptist sa ating Panginoon, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Yan. At dito sa 1 John, sumulat isa lang, si John the Beloved din, no? 1 John 2:2. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So, makikita natin, malinaw yung nilatag dito na kung ano yung world, the greatest number possible. No? At kasi may iba, mababasa nila yung word na He gave His life for many. Diba? May mga verse sa Bible na binanggit yun, na siya upang ibigay ang kanyang sarili sa marami. So, ginagamit nila yung verse na yun na sinabi na ang Panginoon namatay o binigay ang buhay para sa marami, para sabihin, kita mo na, hindi lahat namatay si Kristo para sa kanila. At meron din kasing verse, di ba? I think Matthew chapter 1 yan eh. He will die for His people. Sabi. Kaya pati lang, para sa mga Hudyo lang, yun, namatay ang diba? Panginoon. Dahil ang Matthew ay sinulat para sa mga Hudyo. Kung ganun natin i-interpret yun, hindi tayo kasama doon.
Din natin makikita na pag tiningnan mo yung mga ganong verses na binabanggit na He is the ransom for many, di ba? Yung many doon is to be interpreted as all. No, ganun ho yung tinatawag na idiom sa Bible. Hindi ibig sabihin nun many, hindi lahat. Hindi lahat. Di ba? Kundi many means all. Kasi example, itong sa Romans chapter 5, verse 18. Na sinabi rito, tinan mo, verse 18, Romans chapter 5, verse 18. Therefore, as one trespass led to condemnation for all men. So, one act of righteousness leads to justification and life for all men. For as by the one man's disobedience, the many were made sinners, so by the one man's obedience, the many will be made righteous. Anong paliwanag doon sa many? Di yung context, all. All pa rin. Yung Kumbaga pa rin ang nagpa-parallel lang idiomatic kasi di ba, expression. si Paul, ng expression niya, parallelism ang ginagamit niya. Kaya ginamit niya yung disobedience patungkol doon sa many. Syempre, yung obedience din doon sa many, yung one man's obedience, the many rin ang gagamitin niyang salita. Subalit, ginamit niya na sa verse 18 yung salitang all. All. Ito pa, Pastor Erwin, yung isa pang ginagamit nilang verse. Ang sabi rito sa Ephesians 5:25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Ginagamit nila ito to prove na, kita mo, si Kristo namatay para lang sa iglesia, sa bride of Christ. Pero again, you're reading too much sa passage. Una, hindi naman intention ng passage to teach about the atonement per se. Diba? Ang sinasabi lang ng passage, si Kristo, sacrificial ang kanyang pagmamahal. At kasi ibig sabihin binibigyan nito, niya limitado lang. Binibigyan niya, Pastor Eric, di ba, yung mga husbands, hindi iniwanan ni Paul na parang abstract yung salitang love. Kasi sabi niya, husbands, love your wives. Kumbaga, papaano, Paul? Kasi pag sinabi niya gano'n, pwede maging subjective. Sinabi niya, dapat sacrificial, na kagaya ng ginawa ni Kristo. Yun. At hindi sinasabi rito na namatay si Kristo para sa church lang. Wala naman yung word na only doon. Parang ganito lang yan, Pastor Erwin, nag-post ka sa Facebook. Sabi mo, ang sarap ng hamburger na ito. Kung may mag-react sa'yo na, ang ibig mo sabihin, kami mga vegetarian ay hindi nasasarapan o hindi masarap ang aming pagkain? Kumbaga, yung ba intention mo nung sinabi mong masarap yung hamburger? Ayan, diba? Kumbaga, yung kinakain ko, hindi ko sinabi na yung mga gulay ay hindi masarap. Parang gano'n yun. Nagkataon na nasarapan ako doon. Sa kinakain ko, nakatuon lang ako doon sa aking kinakain. Pero not necessarily, hindi masarap yung ibang pagkain. Tama. So, ganun yung dapat na pagbasa. May titawag dyan, negative inference fallacy. Di ba? Una, biblical clarity. Ito ba isang doktrina na paulit-ulit na binigyang diin ng Biblia para malaman natin kung ito ba major or minor theme of the Bible. So yun ang una, doctrinal clarity. At pinakita nga natin na nasa tamang pag-exegete o pag-interpret ng verse yan. At hindi yung basta proof texting lang. Ayan. Ngayon yung pangalawa, Pastor, historical weight. No, historical weight, sabi rito ni Harwood, the historical weight of the doctrine is determined according to the attention given by the ecumenical councils and various confessions. Yan, matutuwa yung mga kaibigan natin na confessional. This long view of church history aids in distinguishing between major and minor doctrine. Aba, mabigat to, Pastor Erwin, kasi yung mga pinag-usapan talaga nila yung during the early stage, 'di ba, ng church. At doon natin makikita kung ito ba ay worth dying for. Di ba? Trinity. Example, Pastor. Diba? Trinity. Trinity. Talagang pinag-usapan nila. Yung deity ng ating Panginoong Jesus ay talagang pinag-usapan dyan. Confessions or creeds, di ba? Siguro mas yung iba ang alam ay yung mga, kaya Nicene Creed, Apostle Creed, di ba? Yan. Talagang pinag-usapan dyan. Ipinakita yung katotohanan ng Trinity at yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. And speaking of historical weight, no, kasi ang usually ang pinakamahina daw na link doon sa tulip, no, ay yung limited atonement. Ito ang tingnan mo yung history nito. Sabi naman dito sa aklat na Calvinism, a biblical and theological critique
Mhm. Ang sabi po ganito, historically, it was the near universal belief of the church until the late 16th century that the extent of the atonement was unlimited. Mhm. So before na itinuro na si Kristo namatay lang para sa mga pinili, ang turo pala ng church noon pa man, unlimited. Mhm. No, but we have to remember, Pastor, iba yung extent sa application, Mhm. Mhm. na Christ, ang extent ng kamatayan ng Panginoon ay para sa lahat. Mhm. Yung application, para sa mananampalataya. So hindi tayo nagtuturo ng universalism na dahil Ibig namatay sabihin si ng Kristo para sa lahat, universalism, ligtas na lahat. Diba? Hindi po. ganon. Oo. Oo. At ang sabi rito, with only rare exceptions before the Reformation, limited atonement was never espoused. Kahit nga raw si Agustin, Mhm. nung patristic era na tinatawag, Mhm. hindi daw po tinuro itong limited atonement. Mhm. At ang sabi, yung sinasabi, kaya sabi near universal belief, rare exception, kasi sabi its only proponent in the medieval period was the 9th century Augustinian monk Gottschalk. Medyo si Gottschalk. i-pronounce yung Gottschalk. pangalan nito, no? Gotcha. Pero ito, Mhm. this is a very interesting thing, no? The first generation of reformers, including Luther, Calvin, and Zwingli. So, ibig sabihin pala, may mga tao mas Calvinistic pa kay Calvin. Yes. Kasi mismo pa lang si Calvin, nag-affirm ng universal atonement. Yes. The first generation of reformers, including Luther, Calvin, and Zwingli, all affirmed universal atonement. And take note, it was not until Theodore Beza in the late 16th century that we find limited atonement being clearly articulated. So pagdating, Pastor, sa historical weight, masasabi mo bang matimbang talaga itong limited atonement na gaya ng mga ipinagbibigyang diin ng mga proponent ng limited atonement? Yan, makikita natin na hindi yan kumbaga ang katuruan ng mga nauna sa atin, 'di ba? Kumbaga the early even the early church father ay hindi yan ang kanilang binibigyang diin. Kung hindi alam nila, sinasabi nila yung tawag nga ay universal atonement, yung extent, okay? But not Extent, of course hindi iba yung application. application. Of course, to those who only believe, syempre ay sila yung maliligtas. Yan. So may biblical clarity. You look at the frequency of supporting statements in Scripture, then may historical weight. Mhm. Ito yung attention given by ecumenical councils and various confessions. In fact, doon sa aklat ni Geisler, na kung saan dinistil niya yung mga titawag na essentials of the faith, ang ginawa niya, pinagkumpara niya yung mga Nicene Creed, Apostles' Creed, para makita ano ba talaga yung binigyang diin nila matatawag na essentials of the faith. Mahalaga din po kasi talaga ang church history. Makita natin ang konteksto, bakit po yun ang naging mainit na paksa nung panahon na yun. Para maintindihan natin yung konteksto ng doctrine, hindi naman yan lumabas in a vacuum. At yung pangatlo, Pastor, which is a very important thing, pastoral relevance. So, biblical clarity, historical weight, pastoral relevance. It concerns whether a doctrinal question resonates as significant to biblically literate believers. Ako sa akin, ang nakikita ko, Pastor, dito sa pastoral relevance na to. Again, pag-usapan natin yung limited atonement. Can we honestly tell people na namatay si Kristo para sa iyo kung naniniwala ka sa limited atonement? Kumbaga, can you honestly share the gospel sa tao, 'di ba? Na you can look straight, 'di ba? Sabi nga sa mata ng tao na Christ died for you. 'Di ba? Na kaya lang sabi mo, yan, hindi ko kasi alam eh. Yung iba nga lang sabihin, hindi ko naman alam kung yan ba ay elect o hindi. Yung taong sinishare niya, Diba? pinili o Kaya hindi. lang, yun nga ang problema, 'di ba? Nagdududa ka. Ba't hindi mo ngayon kayang sabihin na namatay si Kristo para sa iyo? 'Di ba? Kung kaya dapat mong kumbaga inaabot ka ngayon ni Kristo. Inaabot ka ng Diyos ngayon sa pamamagitan nga ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo.
Kumbaga, whether we like it or not, it will affect yung Yes. kanilang pag-share ng gospel. Mhm. Naalala ko tuloy yung isang kakilala ko na excited na, ipade-dedicate na raw sa akin pag na-turn over na yung binili nilang house and lot. Mhm. 'Di ba? Inuutang nila sa bangko. Tapos later on, lumabas na tinurn down ng bangko yung kanilang loan kasi hindi daw siya qualified batay doon sa trabaho niya as a virtual assistant. Mhm. So, ngayon, sabi ko, papaano na yun? Yung mga, yung kumbaga, yung deposit mo, ganyan. Di ba dapat alam na nung realtor na kung sino yung papasa o hindi sa maganong housing loan? Mhm. Tuloy, parang nangyari, mako-question mo ngayon yung integrity Mhm. nung realtor. And the same with limited atonement. Yeah. With due respect, we're not questioning your sincerity. We're not questioning your Christianity. But yung can you sincerely share John 3:16? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kung naniniwala ka sa limited atonement o meron kang tinatawag na cognitive dissonance. Alam mo, magsasabong sa isip mo yan pero pareho mong tinatanggap yun. Pero sa totoo lang, magkasalungat yun. Yes. Kaya nga raw may nagsabi, di ba? Kahit yung mga naniniwala sa limited atonement, kapag nadinig mo yan mag-preach, as if universal atonement, di ba? Ang kanilang paniniwala. Kasi mahirap talagang sabihin. Di ba? Mahirap ngayon mag-share talaga ng gospel. Di ba? Kung yan ang iyong paniniwala, hindi mo agad masasabi yan. Kumbaga, ang hirap sabihin, di ba? Paano mo ngayon? Kasi hindi mo nga alam. Sasabihin mo na lang. Yun na lang ang tanging sasabihin mo, hindi mo alam kung sino ang mga pinili o hindi. Alam mo ninyo, naalala ko tuloy yung isang counselor, kilalang counselor na sumulat ng isang aklat on counseling. Sabi, at least siya, honest siya, na sabihin niya na you cannot tell people that Christ died for you given yung kanyang pananaw na limited atonement. Mhm. Yun po yung dahilan bakit namin sinasabing disagree kami sa Calvinism. No, ito po yung mga pinapakita namin, ito yung levels ng mga doktrina na yan. Huwag niyong gagawing equivalent to the gospel ang tulip. Mhm. Huwag niyo pong gagawing equivalent sa gospel. Wala hong nakalagay sa anumang statement of faith o sa anumang gospel presentation that you must believe in total depravity, unlimited, yung the way they interpret it Mhm. Kasi dapat alam mo, makasalanan ka para tanggapin mo si Kristo Mhm. Wala Pero tayong yung the problema way sa they depravity. Inability ang kino-question natin. Oo. So, wala namang nakalagay na you must believe in total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints to be saved. Mhm. Hindi yan ang gospel. Hindi yan dogma. Mhm. Hindi yan first order doctrine. Mhm. At pag sinukat mo nga sa biblical clarity, historical weight, pastoral relevance, dito natin makikita, magkakaproblema talaga tayo. Mhm. With due respect, kapag yan ang pinahawakan mong katuruan na si Kristo namatay lang para lang sa mga pinili. Yan. So, Yan ay ilan lang po sa mga dahilan. Ba't kami disagree sa Calvinism? mhm. Ayan, siguro mas dahil for the interest of time, 'di ba? Ay marami pa tayong pwedeng bigyang example, 'di ba? Sa susunod na lang siguro, Pastor Eric, pwede nating sagutin yung free will, 'di ba? Kasi nga isa yan sa naging tanong sa amin dito sa aming personal group chat. Sabi nga ay siguro ito ay para sa next episode na lang, sagutin natin na ang tao daw ay may free will naman on the mundane things, yung everyday life mo, pero wala kang kalayaan patungkol dun sa kung tatanggapin mo ba si Kristo o hindi. Magandang pagtalakayan sa ating susunod na episode. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa isa na namang mainit na talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa aming pong YouTube channel at kung na-bless po kayo, paki-like at paki-share po. At i-hit po ninyo ang notification bell para wala kayong ma-miss na episode po natin. At kami rin po ay napapanood sa Facebook, kaya please follow us on our Facebook page. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
Ang Expositors Edition ay napapakinggan din po sa Bicol Region sa pamamagitan nga po ng CARE 104.3 The Way FM at maging dyan nga po sa Mindanao sa 1116 DXAS Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ito po si Pastor Erwin Amador na nagpapaalala po sa inyo, be intentional in studying the Word of God, then be intimate with the God of the Word.